Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 12 sugatang sundalo sa Basilan ambush pinarangalan ng AFP. 17 Filipino seafarers ligtas nang nakauwi matapos ang mahigit isang taong pagkakabihag. 198 million pesos na tulong na ipamahagi sa mga apektado ng pagsabog ng Mount Canlaon. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinarangalan ni General Romeo S. Browner Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP, ang katapangan ng mga sugatang sundalo mula sa 32nd Infantry Battalion matapos ang pananambang sa Basilan Miyerkules ng hapon. Ginawaran ni CSAF ang mga ito ng Wounded Personnel Medal sa kanyang pagbisita sa Western Mindanao Command o Westmincom bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan at sakripisyo. Tiniyak naman ni CSAF Bronner sa mga sundalo at kani-kanilang mga pamilya na makatatanggap sila ng pinakamahusay na medikal na atensyon at iba pang kinakailangang tulong upang mapabilis ang kanilang paggaling. Muling iginiit ng AFP ang kanilang pangako sa pagpapatuloy ng normalization program sa rehiyon upang matugunan ang ugat ng kaguluhan habang sumusunod sa legal at pangkapayapaang proseso. January 22, Miyerkules ng hapon ng tambangan ng mga armadong grupong miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang 32nd Infantry Battalion sa Upper Cabengbeng Sumisip, Basilan na ikinasawi ng 2 sundalo. Nakauwi na ang 17 Filipino seafarers na binihag ng mga rebeldeng Houthi sa loob ng 14 na buwan. Dumating ang mga tripulante sakay ng Oman Air sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA pasado 9:30 ng gabi. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega, nasa mabuting kalagayan ng seafarers ngunit kailangan pa silang sumailalim sa masusing pagsusuri bago pa uwiin sa kani-kanilang pamilya. Kinilala rin niya ang malaking papel ng Department of Migrant Workers o DMW sa pakikipag-ugnayan sa pamilya ng mga bihag sa loob ng mahigit isang taon. Nagpapasalamat rin ng DFA sa Sultanate of Oman sa kanilang naging tulong upang mapalaya ang mga bihag. Ang pagpapalaya sa kanila kasama ang 8 iba pang dayuhan ay bahagi ng suporta sa ceasefire agreement sa Gaza. Samantala, tiniyak ng DMW na makakatanggap ng pinansyal at pangkabuhayang suporta ang mga marino upang matulungan silang makabangon mula sa dinanas na pagsubok. Nasa kabuuang 198 million pesos na halaga ng tulong mula sa national government at mga lokal na ahensya ang naipamahagi na sa mga pamilyang naapektuhan ng patuloy na pag-aalburoto ng Mount Canlaon ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong Biyernes. Sa naturang halaga, 127.3 million pesos ang napunta sa Central Visayas habang 70.7 million pesos naman ang inilaan sa Western Visayas. Nasa 10,053 na pamilyang nakinabang mula sa tulong na ito, kabilang ang 7,552 na pamilya sa Western Visayas at 2,501 na pamilya sa Central Visayas. Kabilang sa ipinamahaging ayuda ang family food packs, hygiene at sleeping kits, pinansyal na tulong, filtration at generator sets. Sa kabuuan, 12,286 na pamilya mula sa 27 barangay ng 2 rehiyon ang naapektuhan kung saan 3,107 na pamilya ang nananatili sa 23 evacuation centers habang 2,662 na pamilya naman ang tinutulungan sa labas ng mga ito. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.